So mga lodi, no, bisitahin natin tong ating palay at pwede nang ipa-repair ito, no. Re-repairin to mamaya mga alas 10 pagka tuyo na yung bunga, no, kasi medyo basa pa, no. Mga alas 10 pataas ang repair nito. At kung napapansin nyo, to wala nang bunga sa gilid, no. So ayan, yung nasa gilid ay wala nang bunga, naubos na ng manok ng kapitbahay. So pati yan dyan, bali-bali na. Pero yung nasa gitna, maganda. Itong hilira dito sa tabi na naabot ng manok ay wala na talagang bunga, no. Shout out sa kapitbahay natin na maraming alaga. Malamang tumaba na yung alaga nilang hayop dito. So kung mapapansin nyo mga idol, napakarami ng damo ng palay natin dahil hindi tayo dito nag-spray ng kahit na anumang gamot, no, pang damo at pang insekto. Hindi tayo nag-spray dahil ito ay pang konsumo lamang natin, no, pangkain. At mahirap naman kung tayo ang kakain ay lalagyan pa natin ng chemicals, no. Ay hindi naman maganda sa kalusugan natin yon. Maganda naman yung natin palay. So ito pala ay hybrid ito, lungpin. Itong isang pinitak na to, no, ito yung galing ng DE na binhi. At ito naman daw ay 218. So maganda din, maganda. Parang 160 yung katayuan niya, no, nakatago yung bunga. So 160 ganito din. So ito gagapasin na to, no, i-repair na to mamaya. At pangkain lang natin ito dahil napakamahal ng bigas pagka tayo ang bibili. Samantala pag tayo nagbenta ng palay ay mura lang, no, kaya lumalabas parang nagkakalokohan na lang tayo. So mas mainam, no, sa mga kapwa ko magbubukid ay magtira kayo ng pangkain nyo, huwag benta lahat, para nang sa ganun ay hindi na tayo bumibili ng bigas, no, kasi mahal ang bigas. So ang masakit kasi na katotohanan, yung mga farmers na tropa natin ay ang nangyayari, no, wala namang ibang trabaho, walang ibang source of income kundi yung pagbubukid lang. Ang nangyayari ay naiuutang na, no, pagka ani binta lahat kasi may utang na babayaran, at ang natitira sa pangkain ay kukunti na lang halos, na hindi na umabot sa sunod na cropping. Kaya ang ending ay pagbibili ng bigas ay uutang na naman, pati puhunan ay uutang. Yan yung masakit na katotohanan mga idol sa pagbubukid, no. Kaya sa mga hindi nakakaranas ng pagbubukid ay sana ma-appreciate nyo yung naging ng mga magsasaka, dahil sila talaga ang nagsasakripisyo sa sitwasyon na mayroon tayong makain na bigas, no. So maganda rin pala tong na to, ay mga matataas tong na to, binhi na to 18. So talagang makapal ang damo, no, dahil hindi tayo huwag nakatumuloy doon. At ayun, nakaapak tayo ng langgam. So yun na nga mga lodi, no, ang sinasabi ko, yung masakit na katotohanan, no, yung farmers natin ay minsan talagang wala na halos natitira para sa kanila kundi bayad utang lamang. So sa akin naman, ang ko dito, yung ang pupuhunan ko ulit dito, siyempre gagastos ka pagka nakaani ka, maghintay ka ng ilang buwan din, magagaya ka na naman, no. So gastos din yan, kasi unang-una yung gamit namin ay tubo, no. Kailangan mo ng kurudo, kailangan mo bayad ng pag-araro,
no, pag rotor. Then siyempre yung punla binibili din, abono. Yung iba gumagamit ng pesticide, ako hindi, no. So lahat yun ay pera ang kailangan, no, gastos. Kaya medyo mahirap talaga kung wala kang ibang source of income kundi pagbubukid lamang. So ito ang kung bibigasin ko ito, no, para may pangkain kami. Siyempre bibigyan din natin itong mga anak natin, o magbigay din tayo ng konti sa kapatid natin, no. Para sa sunod na anihan ay aabot pa, no, kasi mahaba-haba din ang panahon ng susunod na cropping, no. Ngayon ang magiging puhunan ko nito, kasi hindi ako magbibenta ng palay, yung mga na ipahiram natin sa kapwa nating magbubukid, no. Nagpahiram tayo ng maliit na halaga at napakababa lang din naman ng nagiging patubo natin. So yun yung ano natin, yun yung naibenta na natin at naka-save na yon para sa the next na magbubukid tayo ay meron tayong panggastos. So ganun lang ang rotation ko rito mga idol sa sa pagbubukid natin, para nang sa ganun ay hindi tayo problema sa ating puhunan, sa ating gagastusin sa susunod na cropping. Yung masaklap lang kasi sa mga kapwa ko na nagbubukid, na yung wala namang ibang trabaho talaga, walang source of income, no, dahil nakatutok lang sila sa pagbubukid. So yun na nga, halos pang bayad utang lamang yung naani, at wala na halos natitira dahil kung minsan napakababa ng palay. So yun talaga ang masakit na katotohanan, at yun ay hindi na natin mabago, no. So mga susunod na henerasyon, no, pagka lumipas na ang panahon namin, no, panahon ko, mga kahenerasyon ko, ay malamang wala nang magbubukid, kasi mga kabataan ngayon, mga anak natin ay pinag-aaral na natin, no. Kung yun ay nakapag-aral, malamang ay hindi na yun magbubukid. So ang ending, pag matanda na tayo, yung ating bukid ay maibebenta sa iba, magiging commercialized na, no, gagawing pabahay, no. Marami ngayon yan, mga bukirin, ginagawang pabahay, ginagawang pabrika. So ang ending sa mahabang panahon na ganun ang magiging kalakaran, ay mawala na tayo ng bubukirin, no, dahil yung mga susunod na henerasyon natin na tutuloy ng pagbubukid natin ay wala na, no, nangayaw na, dahil siyempre makakapagtrabaho na ng maayos yon ng aircon. So kung minsan nga naisip ko, no, nung nakaraang shaking crop ay hindi ko na to binukid, dahil ganun din magpagod ka lang, din bibenta mo yung palay mo, bibili mo ng bigas, no. Kaya naisip ko na wag na lang mag shaking crop, bibili na lamang ako ng bigas, hindi pa ako napagod. Pero siyempre yung nabibili nating bigas talaga, hindi naman natin alam kung paano yun ilalagaan, no. Gaya ng mga malalaking farmers natin, talagang binubumba nila ng gamot yan, ng herbicide, ng insecticide, para gumanda ang ani nila, at siyempre makakain natin. So isa rin yun sa mga bagay-bagay na kaya ito ay hindi na natin to ibibenta, no. Pangkain lang natin to. So yun mga idol, no, share ko lang sa inyo kung paano ang nagiging kalakaran, nagiging sistema sa pagbubukid natin. So ito yung sa akin hanggang doon, at ito ibang na ito,
ibang tao naman ang may-ari nito. So i-compare natin yung ano nila, no. So malayo, mas malalaki ang bunga nito, matatangkad. At ito ay mababa lang, maiksi yung uhay nila. Triple to yata itong sa kabila. At ito ay napahirapan sa patubig, no. Ito hindi gaanong pinatubigan to. Ito sa atin ay tinustusan natin ito ng tubig, kaya lumaki ng ganyan. So mga idol, no, sana kahit papano ay may naibahagi ako sa inyo, lalong lalo na yung mga hindi nagbubukid, yung mga nasa syudad na umaasa lang sila sa binibili nilang bigas, no. So dito nang galing yon ang sinasaing bigas, yung proseso, no, medyo talagang magastos, no. Sa mga irrigated area ay hindi sila ganong magastos sa krudo, pero dito kagaya sa amin na mataas na area ito, ay talagang umaasa kami sa tubo, sa patubig, sa patak ng ulan. At kung hindi naman talaga natin gagastusan ng krudo ito, ay wala din mangyayari. Mga lodi, no, kung makikisuyo na lang ako sa inyo, subscribe na lang mga lodi sa channel namin. At nagsisimula pa lang din kami sa pagbablog at yung experience namin. Hindi naman ako expert sa farming. Ni-share ko lang yung experience namin, no. Aktual na pangyayari sa trabaho at sa sitwasyon natin sa bukid. So yung makina natin ay hindi pa ito, sana sa next anihan ay hindi na tayo gagastos dito, no. Mukhang okay pa naman. So i-repair to mamaya, no, mga alas 10, kaya hintay natin dito yung repair na dumating. Ayun, re-repair na natin yung palay natin. Itong klase talaga pag makina na ang gagamitin, ano, mabilis lang. Sa dati tao-tao, katagal gabasin. So ngayon may makinarya na, mas maanuan na sa mga farmers na yun. Ayan, tapos na tong ano to. Siksik naman yung ano. Kagandahan lang sa repair mga idol, no, libre na yung sako sa operator ng repair nang gagaling yung sako. So libre na tayo sa sako dyan. Yan, punong-puno yung sako nila, siyempre para makatipid sila sa sako, kaya sinisiksik na nila talaga ng gusto yan. So ang iba niya na yun. Then libre na rin yung ano nito pag malapit lang, no? Kasi tabing kalsada lang tayo. Pag malapit lang ay libre ng karyada nito. Diretso na rin to sa pagbibilaran natin para bukas bibilad na. Isang sako ba, dalawa? Yung?
Mga 2 sako lang siguro. At kukuha kami ng dayami dyan para doon sa mga pugaran ng pugaran ng bibi natin, pabo at manok. Tayo ng dayami. Malapit na pala talaga tayo sa dito sa binubukid natin. Kalahating lang. Wala pang kalahating kilometro kaya libre na yung kunin mo ba? Kunin mo yung dayami? Kukunin mo yung dayami? Kunti lang. Ang pagkain lang sa baka. Ay, yung matira, sunugin ko na. Oo. So, ito yung kukuha daw ng dayami. Kunti lang naman daw kukunin. So, pagka yung matitira dyan ay sunugin na natin kaagad. Hindi na natin hintayin na bumaba pa yung dayami sa lupa. So ayan kakarga na nila at yan libre, merienda na lang yan ang ibigay natin dyan sa mga operator na yan at malapit lang naman tayo. Pero yan mga idol, pagka talagang malayo ay may bayad talaga yan. Pero pag malapit lang libre na lang din yan, sa merienda lang ang bigay natin dyan sa mga yan. Yan na. At yun na yung dayami natin. Total, nandito lang tayo sa bukid. Kumuha na tayo ng dayami para sa pugad ng mga alaga natin. So yan na yung natin, dayami, no? 2 sako. O tara, sakay na, sakay na. Yan. Uwi na kami mga idol, no? Doon na lang natin hintayin yung palay natin na hinahakot ng traktora.